Good morning, good afternoon, good evening mga kaibigan Pilipino, OFW, saan man sulok ng mundo tayo naroon. Pagpalain tayo ng Diyos at bigyan tayo ng mahabang buhay. Amazing Idol, how are you? Nahuli si Inday Marie at saka si Amazing Idiot. Biglang liko yata eh. Pupunta yata sa biglang liko. Punta, nahuli mga kaibigan. Kanina pa yan, trending na yan. Umaga kanina, pag ano, yun ang trending eh. Naku, yari ngayon itong si Inday Marie. Ipapatawag ni Yorme. Yari ka, may warrant of arrest ka. Naku po, mahuhuli ka na rin. Tsaka anong ginagawa nyo sa ano? Pupunta raw ng City Hall, mag-ano daw ng ano, sa korte-korte. Ganun yung sinasabi ni Inday Marie. Talaga naman talaga, oo. Ano ba namang klase yung ano yung galawan ninyo? Kesyo may tinutulungan kayong mga kung ano-ano dyan ng mga biktima na sinasabi ninyo. Ang asikasuhin ninyo, mahanap yung tunay na Norman Mangusin. Hindi yung tulong-tulong kayo sa pagdidiin kay Francis Leo Marcos na hindi naman siya ang ano, salarin sa kasong yan. Ay, nako po. Trending na trending kanina mga kaibigan yun. Nahuli na. Mahuhuli na ako. Wala parang pera po. 6.5 mga kaibigan ang babayaran niya. Nag-viral. Eng-eng naman talaga. Kung di ba naman ano eh, pinagmalaki pa niya na pag media, walang huli, takot daw sa media. Yung mga ano, traffic enforcer ng Maynila. Yorme, totoo ba yan? Totoo ba yan? Natakot ang mga traffic enforcer sa media. Kaya pinalulusot nila pag media. Isipin nyo mga kaibigan ha. Nahuli na lahat-lahat. Ang dahilan niya ron, nahihilo siya. Nung pagsakay niya na ng kotse, paalis na sila, masakit na yung ulo. Hindi na nahihilo, masakit yung ulo. Kinabahan daw si Inday Marie. Sobra daw yung pagkakaba ni Inday Marie. Puta, akala niya mabibitag na siya eh. Naku, baka bukas, pag may warrant of arrest ka, naku, baka bukas ma-serve na yan sa'yo. Tingnan natin mga kaibigan, kung darating ito ron sa ano, sa City Hall, pinapapatawag yata ni Yorme. Yari ka. Hindi daw sila uuwi eh. Doon daw sila mag-i-stay ng ano eh, ng buong gabi. Buong gabi daw sila ni Amazing Idol magkasama. Doon daw sila matutulog. Papunta na yata sila sa biglang liko eh. Kaso nahuli. Nahuli. Ang lakas ng loob mo. Amazing nagano kasi nagganon yung cellphone eh. Amazing Idol, lalaki ka pala. Kaya makukulong ka dyan, makakasuhan ka dyan, driving without license. Tapos ang masakit ito mga kaibigan, pinag-drive pa niya ulit. Parang yung ano eh, yung na-capture na mga video, parang si Amazing Idiot pa rin yung ano, yung nagda-drive. Talagang malakas ang loob para nito ni Inday Marie mga kaibigan. Talagang yung pinanlalantakan niya yung media niya na ID. Ano yung DWX ba yung ano sinasabi niya na ano? Yung sinasabi niyang ano ba yun? Radio station ba yun? O yung media ID na yun? Ano ko, dapat yan maiko-confirm yan bukas pagka humarap ito kay Yorme. At may papakita yung hihingin siguro ni Yorme yung ano, akin na nga yung ID mo na pinagmamalaki mong ano, pinagmamalaki mong media. Naglululo ko makakaibigan yung ano. So yun lang, basahin natin to mga kaibigan. I saw a post from Attorney Abraham Espejo. I saw a post about a third party trying to hire a lawyer without the consent of the accused. Ito na kasi Obarak mga kaibigan. Yung pang-i-scam ni Obarak. Yan na. This is
unfortunate because it is the accused, our client, who has the sole prerogative to hire a lawyer, and if he refuses to get the offered lawyer from the third party, he is perfectly within his rights. Now, the rather perplexing part is that this third party is now either getting donations from the general public and or soliciting funds without the consent of the accused. Ito na nga mga kaibigan yung pangi-scam na sinasabi, na pangi-scam ni Obarak. It is neither right nor legal without the authorization of the accused. This unauthorized fundraising is a scam. Yun, scam nga yung ginagawa mga kaibigan. On record, sabi ni Attorney Abraham Espejo, I am not charging a single cent from Francis, and I have refused to accept any payment from Francis. You can ask him. Maraming saludo po, Attorney Abraham Espejo, at sa buong iglesia. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Then nakita nyo po ang kabayanihan ni Francis Leo Marcos. Nakita nyo po na kailangan siyang ipagtanggol ng isang propesor ng mga abogado. Maraming salamat po. Deep in my heart, I say thank you, Attorney Abraham Espejo. You're the best among the best. You are one of the best among the best lawyers in the country. I will not dignify these third parties rather out of line thinking nor delve upon his questionable conduct. Let me just say that our client has refused to further communicate with him. Yun na nga mga kaibigan, parang ang sinasabi dito, questionable na yung pag-uugali, yung katauhan ditong ni Obarak. Yan na nga yun mga kaibigan. His below the belt attacks on women trying to fight for the welfare of Francis is indicative of his lack of breeding and culture. Gentlemen, do not do that. Is he sane? Woo! Mga kaibigan, Attorney Abraham Espejo, the best among the best, one of the best among the best. Yun ang tamang term dun. Napakasarap pakinggan na ipinagtatanggol ng isang Attorney Abraham Espejo ang ating idol na si Francis Leo Marcos. So God be with us. Attorney Abraham Espejo never lose a case. Never ever lose a case. Alam yan ng Iglesia ni Cristo. Alam yan ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo na hindi humahawak ng kaso si Attorney Abraham Espejo kung alam niyang mali ang taong kanyang ipagtatanggol. Yun lang, personal ko lang pakiwari. Galing talaga, nagpa-firing siya. Pag uwi ng Pilipinas, kaya pag nakapunta ako ng Amerika, dun pwede mag-firing dun eh. Hindi pa ako nakakapag-firing ng mga ganyang baril, mga 9mm, mga Super 38, mga 357, mga machine gun, 45, mga ganun, hindi pa ako nakakapag-firing yan. Bagamat lagi tayong nakatambay doon sa sa opisina ng former general na aking kadugo.
Kahit naka-display doon yung mga baril, kahit mga ano, hindi ko hinahawakan. Kasi labag sa batas yun, bawal. Tingin lang ako, hanggang tingin lang. Dahil ayaw natin humawak ng baril ng illegal. Never ever touch a gun illegally. Kasi nasa hustong gulang na tayo. So, yun lang. Amazing Idol. Ako, yari kayo ngayon kay Yorme. Si Yorme pa talaga. Ganyan daw talaga sa Maynila. Yorme, papayag ka ba na ganun sa Maynila? Hindi ganyan ang ano. Hindi ganyan ang Maynila ngayon. Si Yorme ngayon ang nasa Maynila. Si Yorme, kababata ko yan si Yorme. Not means na sabay kaming lumaki. We are almost the same generation kasi Yorme is bagets and Lolo Miguel is also a bagets. yun. Inday Marie at Amazing Idol lagot kay Mayor Isko. Yari kayo. Ito, kalito kay Sir Jojo 49 minutes ago. So ayun lang. Ano pa ba yung kanina dun sa ano? Kasi nakinig lang ako ng live kanina eh. Na-overwhelm ako dun sa ano eh. Itong kay yung kumanta si Apo Lakay eh. Kanina eh. Tapos ito pa oh, si Real Talk ni Nanay Jessica. Naalala ko tuloy si Nanay Jessica. Yung unang live ni Nanay Jessica sa channel niya. Ako yung umakyat dun. First time ko rin na excuse me, umakyat sa live. Ayun kami ni Nanay Jessica yun. Tagal na yun. Mga 2 months na siguro yun. Yun lang, nakakatuwa, nakakaano. Tinutugis na kayo. Inday at idiot. Traffic violation. Kaya syempre, hindi makakaligtas yan si ano. Idiot, siguradong kaso yan. Driving without license. Impound pa yung sasakyan. Oo. Maling-mali yung mga kaibigan, di ba? Huwag natin tutularan yung ganun. Tapos gagamitin mo yung media. Ako, damay-damay yung mga media dito. Sa ginawa nito ni ano, ni Inday Marie na pinanlalantakan niya yung media niya na ID. Oo, totoo para sa akin, may mga exception yung mga media. Depende doon sa kino-cover nila. Depende, siyempre, lahat yung mga media na ano, ganyan, dumadaan yan sa ano mga kaibigan, doon sa proper coordination. Kung halimbawa, meron silang kailangan pasukin na one way, o kaya meron silang kailangan pasukin na lugar, ang media po, mga kaibigan, yung tunay na media, nakikipag-coordinate po yan sa mga chief of police o doon sa mga otoridad sa nakakasakop doon sa lugar bago yan pumapasok ng mga one way o bago yan pumapasok ng mga kung saan ng mga ano yung illegal yung gagawin nilang pagpasok doon sa lugar. Hindi yan pumapasok ng basta-basta, nakikipag-coordinate po ang tunay na media. Hindi katulad dito na pinagmamayabang pa niya doon sa ano, sa nabotas na one way daw pinapasok niya tapos pinakikita lang niya yung ID niya. Ano kasi Rojas din daw yung ano, yung hepe doon. Yun ang ano, pinagmamalaki nito ni Inday Marie. Naku, matutuldo ka na siguro to. Ko, Yorme, kababata, baka naman pwedeng kabagets. Baka pwede namang patingnan nyo na rin sa warrant section. Baka may warrant of arrest itong tao na to. Maria Tina Rojas yata to. Tsaka itong si Amazing Idiot. Kung di ka ba naman talagang idiot, wala ka naman lisensya, bakit ka magdadrive ng kotse? At kung hindi rin naman, ewan ko bakit si Inday Marie, alam naman walang tanong-tanong. Ang tanong lang siguro nito, marunong ka ba mag-drive? Oo. Sige, ikaw mag-drive. Parang ganun lang yung nangyari nun eh. Aminado naman si Amazing Idiot na ano, wala daw siyang experience masyado. Wala nga lisensya. Baka may kaso to mga kaibigan, kaya hindi makakuha ng lisensya. Nagloloko yung ano, yung telephone, yung preview, yung camera off, ganyan. Pero tuloy-tuloy naman yung recording eh.
Kasi bilago ko na naman, ginawa ko activity 2.7k eh. Hindi kasi ako mapakali ng ano, yung mga ganyan baka pindot-pindot eh. Yorme, gigisahin ka ni Yorme. Ito pa yung kay Roman Carino naman, oh. Alam na siya ang signatory, kaya pinag-iinitan ng mga oligarkiya. May punto si ano dito, si Roman Carino. Dahil nga hindi lingid sa ating kaalaman ay naididikit ang pangalan ni Francis Leo Marcos sa Spiritual Wonder Boy account. Alam naman natin na yung Spiritual Wonder Boy account ay nasa pamamahala ni Spiritual Wonder Boy for the welfare of the Filipino people. Long live. Yan mga kaibigan. Yari kayo. Amazing. Ito, buti na lang yung traffic enforcer. Dapat hindi niya pinakawalan ng ganun eh. Dapat talaga tinuluyan niya. Naka-live pa pala. Nilagay lang niya sa cellphone niya. Sa sobrang kaba siguro niya. Puta, nahuli tayo. Ganun, kung bahala. Parang ganun sintay. Baka makukulong na siguro siya. Baka may natako siya. Baka i-check yung warrant niya. Baka ganun ang mangyari. Kung di ba naman kaeng-ingan talaga na ano. Kailangan talaga susunod tayo mga kaibigan sa batas trapiko. Para ano, pero kung mga simpleng ano lang, mga rider lang ng mga ano, gaya nga nung sabi ni Sekiyama kanina na ano, tinutuluyan agad, mga ganyan agad. Ito, napakita lang ng media. Mga kaibigan, saan kaya makakabili nung ganun? Saan kaya makakapagpagawa nung ano, katulad nung ID ni Inday Marie? Mukhang epektibo yung ID niya eh. Saan kaya niya pinagawa yun? Sino kaya yung nakapirma dun sa ID na yun? Sino kayang media broadcast center ang nagbigay sa kanya ng ID na yun? Ngayon dapat niya maimbestigahan eh. Kung anong media broadcast center o yung kung anong media company yung nakakasakop dyan sa ID na inisyu sa kanya. Kasi pinabulaanan na yan noon ni ni Secretary, hindi ko maintindihan kung sino bang secretary yung yung kausap ni Baby Nino noon na pinabulaanan na reporter siya ng Channel 4, yung ganun, parang yung ganun nga, yun nga. So mga kaibigan, abangan natin yung mga susunod na mangyayari. Tapos yung naman pala mga kaibigan, yung tungkol kay Glenn, kasi nakikita ko doon sa mga comment na mga ang gusto nilang pag-usapan yung si Glenn aka Norman Mangusin. Para sa akin mga kaibigan, tama lang po na hindi na napag-usapan. Sinabi na rin ni Alfa Romeo na hindi niya basta-basta ibibigay yung tao kung walang proper documentation na kasi mahirap na. Baka kung mangyari doon sa tunay na salarin sa kaso ni Francis Leo Marcos. Yung mistaken identity yung nangyari, yung naitanim sa kanya yung kaso na hindi naman pala para sa kanya. Kaya basta hindi raw pwedeng pag-usapan sa social media yung merit nung pero syempre mga kaibigan, ginagawa na po ng paraan. Lingid po yan sa kaalaman ng mga abogado ni Francis Leo Marcos. So hindi lang po napapag-usapan kasi syempre yung mga sinasabi ni Sekiyama ay nakadepende rin yan siguro sa mga abogado. Yung mga pwede niya sabihin tsaka yung mga hindi niya pwedeng sabihin. Parang ganun lang yung mga kaibigan. Tsaka irespeto natin yung yung batas sa ating bansa. At naway si Judge Marlena Manuel ay malinawan ang kanyang pagpapasya. So marami pa mangyayari mga kaibigan. We hope justice will come as soon as possible for Francis Leo Marcos. So yun lang ang masasabi ko mga kaibigan. Basta lang ako dito eh. Napaka-eng-eng talaga nito ni Inday Marie. Sila ginawa pa niya driver talaga kahit walang lisensya eh. Siguro para naka-live siya ng ganun, meron siyang driver. Bago niya dinilit, talagang meron talagang yung nagre-record ng mga live nung mga kalaban eh. Meron talaga nagre-record para yung para ba in case o gaya nito. Oh, di ba?
na-save ka agad, oh. Kasi talagang buburahin niya to, ayaw na gusto niya eh. Buburahin niya to, kahihiyan tong ano eh. Katakot-takot na kahihiyan. Yung nangyari sa kanya na ito, yung nahuli ng traffic enforcer. Katakot-takot na kahihiyan ang inabot dito ni Inday Marie. Talagang ano, talagang hindi maganda ang laro na kinabibilangan nito ni Inday Marie. Talagang sinasabi nila na sundin ang batas, igalang ang batas, ganito, ganyan ang batas, puro batas, pero numero 1 pala siyang ano, yung sumusuway sa batas. Pero walang lisensya, pinagmamaneho niya. At siya raw ang bahala, parang ganun ang ano nito, style nito eh. Ay, yari ka. Naku, lalo na pang nakarating pa to kay ano. Sigurado nakarating na to kay Kamar Batigas. Sigurado tatawagan ni Kamar Batigas si ano, kung ano na ng follow-up yan. Sigurado may mga follow-up ano yan tungkol dyan sa kasong kakaharapin nitong ni Amazing Idiot. Hindi ka ba naman idiot eh, mag-drive ka nang wala kang lisensya, pasikat ka. Tapos ito pa, nadaanan ko kanina naman kay Sir Jojo naman, sinabi ni ano, ni Takeru Miyamoto, hindi raw niya i-monetize yung channel niya. Kahit ano, itaga daw sa bato. Oh, pero ngayon minonetize niya. Oh. Kumbaga ito, halimbawa ako, ito YouTube channel ko. Kunyari, after 5 years, 4 years, oh, qualified na ako mag-monetize ng channel. Siyempre, i-apply ko rin kahit kumita ng $5, $10 isang buwan. O di ano, kaso nga lang, ngayon, hindi ko talaga iniisip yun. Talagang wala sa isip ko yung priority ko ma-monetize yung channel ko, hindi ganun. Kasi, unang-una, ang mga views ko, 30, 20, 50, okay lang sa akin yun. Walang problema, walang kaso sa akin yun. Ang ano ko lang, ano ko lang, na i-voice out ko yung ano, yung kung ano yung nangyari sa akin buong araw, kung ano yung mga napakinggan ko, nasasabi ko, tsaka yung pagpapahayag ko ng full support Francis Leo Marcos. Wala akong ibang tinitingnan kundi si Francis Leo Marcos lamang, at yung mga totoong solid FLM family, at yung mga dumidepensa lamang kay Francis Leo Marcos ng tunay. Dun lang ako. Yun na mga kaibigan. Kasi kanina nakita ko, tinignan ko sa ano eh, sa YouTube Studio eh. Ganyan o, YouTube Studio. O, makikita mo dyan o. Watch time in minutes. So, 26,000.3. Pag inano mo yan, kinonvert mo yan sa ano, 26,000 minutes to hours. Oh, kita mo 433 lang. Oh. Anong ihahangad ko na ma-monetize? Oh, kailangan ko pa ng 3,500. Kaya malabo 'yun, di ba? Yung sa channel ko ha, malabo 'yun. Hindi man ako, wala naman akong ibang ano eh. Kumbaga, kung halimbawa ka lang, kasi susunod lang yung ano eh, yung monetization eh. Kung darating yun, ano ba naman kung kumita ako halimbawa ng $5 isang buwan, o di, okay, $10, o di 10, 20, 30, 40, 50. Sa isang taon, pwede akong kumita ng $100. O, sa ganyan-ganyan lang na ano, sa loob ng 1 year. Kasi, napakinggan ko kay Chinoy ako, na pagka, halimbawa kumita ka ngayon ng $10, o kaya kumita ka ng $5, hihintayin mo muna siya maging $100 bago sila ipapadala sa'yo. Eh, siyempre, minus pa yung mga tax nun, makukuha mo ng mga 80, ganyan. O, walang problema yun, kung halimbawang ganun. Pero, hindi ko nga priority yung ganun kasi personal video lang to, tapos, pagsuporta kay Francis Leo Marcos, yun ang totoo. Kaya, wala pa yung ano, ganyan. Ano ko lang kasi doon kay Sir Jojo, na nagsalita si ano ng ano, si Takeru Miyamoto, na hindi niya i-monetize yung channel niya. Pero, sa kabaliktaran, minonetize pa rin niya yung channel niya. So, siyempre, yun din ang ano niya. Dapat di siya sasalita ng ganun. Doon lang sa totoo. Doon ka lang sa totoo. Oh, di ba? Kasi yung iba, dyan, ang habol talaga nila, ma-monetize sa mabilis na paraan yung kanilang mga channel. Yung ayaw nila talagang
magtiyaga. Yung kung halimbawa magaling ka talaga mag-vlog, yan, meron kang potential na mabilis kang ma-monetize. Pero syempre, yung mga katulad lang ni Lolo Miguel, katulad ko, nagsasuffer ako ng anxiety, bulol-bulol yung pagsalita ko. Tapos, lagi akong dinadaga sa dibdib dahil sa anxiety ko. Paano ko makakagawa ng magagandang mga reaction, mga ano, di ba? Kaya kung ganito lang. So, yun lang yung latest ngayon, mga kaibigan. Wala na masyadong ano. Basta itong abangan natin ano, yung kay, uy, may pin-private ni Sir Jojo yung ano, yung video. Ito kay ano, JC Brown Cod. Huwag sanang lamunin ng huwag sana lamunin ng puot at galit ang inyong puso. Yun nga mga kaibigan eh. Yun ang problema dun sa mga nagalit kay Francis Leo Marcos. Nilamon ng galit ang kanilang mga puso at puot. Kaya nila nagawa ito kay Francis Leo Marcos. Yun yung sinasabi niyo, sobrang inggit. Kaya magpasalamat tayo FLM family at wala sa at hindi na nananalaytay sa ating mga dugo ang salitang inggit. Dahil tayo, mga Pilipino, tayo yung mga tao, kahit na sinong tao sa buong mundo na hindi inggitero, hindi inggitera, nakukontento kung ano yung meron sila. Diyan tayo napapabilang mga kaibigan. Meron tayong, ano ba yung tawag doon? Yung nakukontento tayo kung ano yung meron tayo. So yun mga kaibigan. Ako nakukontento ko kung ano yung meron ako. Ito lang yung meron ako eh. Ito yung pinapagkaloob sa akin ng Diyos sa araw-araw. So I live with it each day. Tapos tumataya ako ng loto syempre. Kasi baka mamaya bigla ka na lang maka-jackpot sa loto. Pwede marami kang matutulungan ngayon na tao. O syempre matanda na ako. Pero pag gagawin ko sa pera ko, halimbawa nung isang araw yata may tumama dito ng ano eh, ng $70 million eh. Kung akin yung ubus-ubusin natin yung mga kaibigan sa pagtulong. Ayusin natin yung buhay ng pamilya, ayusin natin yung buhay ng mga anak natin, ayusin natin sila, tapos marami tayong maitutulong pag yung nagkataon na ganun. Pero sa sitwasyon ko ngayon, kulang pa nga yung sinasahod ko isang linggo. Hindi kasya mga kaibigan. Pero yan ang ano, yan ang realidad. So kaya tuloy lang ang laban, tuloy lang ang buhay. Kaya ngayon kanina pagod na pagod ako sa trabaho. Talagang binibilisan ko kasi dumadami yung kaso nung ano, yung pandemic doon sa amin. Kaya ingat na ingat, lagi ako naka-Facebook sa ano. So yun lang mga kaibigan. Shout out sa ating lahat. Kung sa mga nag-subscribe kay Lolo Miguel, thank you so much po. At magandang umaga, tanghali man o gabi. Pilipino, saan man sulok ng mundo tayo naroroon, OFW, pagpalain tayo ng Diyos at bigyan tayo ng mahabang buhay. Long live Francis Leo Marcos. Hanggang dulo, andito ang FLM family na tunay na nagmamahal sa'yo. Long live.